Make a decision now, Bebs. O gusto mong ako ang magbigay ng desisyon mo na hindi mo makakalimutan habang ikaw ay nabubuhay. Bulong nito sa tapat ng aking tenga at halos masuka pa ako nang dinilaan nitong aking tenga na naghatid ng takot at kilabot sa aking buong pagkatao. I'll do it. Nagmamadali kong sambit bago ako tumayo sa aking kinauupuan at sinalubong siya. Ang lalaking matagal ko ng lihim na iniibig. Walang iba kundi si Renz Alcantara. He is my classmate. Matalino, masipag, mabait. Tahimik at higit sa lahat ay isang dakilang nerd. Unang pasok pa lang nito sa aming school ay nagustuhan ko na ito. He's a mystery to me. Very good, Babs. Sana magtagumpay ka sa iyong gagawin dahil kung hindi, I'll make you suffer. Hard. Huling wika nito na ikinakaba kong lalo. Bakit ba ako napasok sa gulong ito? Damit. Hi! Ngiting anas ko kay Renz nang makalapit na ito sa aking tapat. Hello. Utal naman na anas nito habang inaayos ang malaking salamin na humaharang sa kanyang gwapong muka. I'm sorry sa gagawin ko sa'yo. Kasabay nun ang paghila ko sa batok nito upang mapaglapat ko ang aming mga labi. Kahit kinakabahan sa aking ginagawa ay ipinagpatuloy ko lamang ito. Ramdam kong paninigas ng katawan niya sa aking ginagawang paghalik sa mapula niyang labi. I don't even know how to kiss properly. Shit, for being innocent. Isinisigaw ng aking utak nang hindi ko malaman ang aking gagawin. Nagulat pa ako nang ilayo ni Renz ng bahagya ang labi niya sa akin. You don't know how to kiss? Takang tanong nito, na ikinatango ko na lamang dahil natulala na ako sa mukha nito. Shit, ang gwapong nerd naman nito. Alright, let me teach you how. Alam ko naman kung bakit mo to ginagawa. Wika nito na nakapagpanganga sa aking bibig, na sinamantala naman nito at agad na nilamon ng marahas ang aking buong bibig. Nerd ba talaga to? Bakit marunong siyang humalik? Ni hindi na nga ako nakapalagpa ng hilain na ako nito palayo sa mga gangmate ko na tinatawanan kami. Nagising ako sa aking panaginip nang maramdaman ko na may humahaplo sa aking hita papunta sa aking kaangkinan. Napamulat tuloy ako nang wala sa oras ng dakmaing pa nito iyon at masahihin ng dahan-dahan. What are you doing? Gigil na sambit ko dito bago ko hinawakan ng kamay nito upang pigilin siya sa kanyang kapangahasan. Oh, you're awake, wife. Walang emosyon lang na anas nito habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawang paghaplo sa aking kasalanan kahit na pinipigilan ko ito. Shit, ba't ba ang lakas niya? Don't touch me! I hate you! Galit kong sigaw dito nang maalala kong pagpapanggap niya. Isa nga siyang misteryo. Misteryosong lalaki na nanlin lang sa akin. Namuntik ko nang ikabaliw, ang lalaking unang-una kong minahal. The feeling are mutual, honey. I hate you too. Sagad na sagad. Malamig at madiin na sambit nito bago ako dinaganan, kaya ang sistay na pailalim ako sa kanyang mainit na katawan. I hate you, Clara C. Addison, I hate you. Damit. Muling sambit nito, nagulat na lamang ako nang pigain nitong aking pisngi gamit ang kanyang kaliwang kamay. Napapikit na lamang ako sa sakit ng kanyang ginawa. Ni hindi pa nga ako nakaka-recover ng lamunin na naman itong aking nakabukang bibig at marahas na nalalasa roon. Hindi sarap ang aking nararamdaman sa kanyang ginagawa sa akin. Piling ko pinagsasamantalahan niya ako base sa rahas ng kanyang pagkakahawak sa akin. Pati haplos na ginagawa ng isang kamay nito ay masakit. Punong-puno ito ng galit. I want to punish you hard, honey. Hard. Walang emosyon na muling titig nito sa aking mga mata bago pa balang na ako'y binitawan. Tumayo na rin ito tumalikod at tila hirap na sinabunutan ng kanyang sarili. Wala na lamang akong nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Be ready at 12 noon. We will go to your parents' house. Nito bago ako iniwan. Wala sa sariling napahiyaw na lamang ako sa sakit ng aking nararamdaman para sa lalaking aking minamahal. He hate me and I hate him too. I want to leave him para mawala na ang sakit na nararamdaman ng aking puso. Napakasakit. Sobra. Lalo nang ginawa niyang pagpapanggap na patay na siya. Kapag naiisip ko kung ano ang nangyari sa akin noon, hindi ko mapigilan ng hindi maawa sa aking sarili dahil sa kunwaring pagkawala niya. Kaya pala, halos magpakamatay ako nung mawala siya. Tapos malalaman ko na lamang na pagpapanggap lamang pala yun. Ang sakit. I'm sorry with my cuss. Sobrang sakit na kasi. I hate her, but I love her too. Mahal na mahal ko siya.
Clara's POV. Flashback. Explain. Seryosong anas ni Renz nang hilain ako nito at dinala sa bakanting silid ng paaralan. Nanginginig na nagbaba na lamang ako ng tingin nang makita kong nakakalusaw niyang tingin na tumutusok sa aking kabuuan. Clara, maghunos dili ka. Isa kang babae for Pete's sake. Huwag kang basta-bastang papa-apekto. Isang nerd lang yan. Yup, isang nerd nga. Isang nerd na gustong-gusto mo. I'm sorry for kissing you. I didn't... Oh? So hindi mo pala ako gustong halikan? Pinaglalaruan niyo ba ako? Madiin na tanong nito sa akin. Hinawakan din nito ang aking baba at itinaas upang magpantay ang aming mga tingin. No, of course not. Taranta kong sambit kahit hindi ko maidiretso ang pagkakatingin ko sa kanya. Alam ko kasi sa sarili ko na kahit gusto kong nangyaring halikan sa pagitan namin, alam ko pa din na nagsisinungaling ako. Lalo na at nakataya rito ang aking kalinisan. At natatakot ako na kapag hindi ko nagawa ang ipinag-utos nila sa akin, ay tuluyan na nila akong iparape sa mga kapwa naming gangmate na lalaki. At yun ang ayaw kong mangyari sa lahat. Explain! Why did you kiss me? Titig na sambit nito na tila hinahalukay ang aking buong pagkatao. Because I like you. Nauutal kong sambit. Habang nakatingin dito, nagulat pa ako nang muli ako nitong halikan. Malalim na halik na nakakapagpawala sa sarili. Continue, he said again. Pinagtagpo din nito ang aming mga noo, na dahilan ng pagkailang ko. Masyado na kasing magkalapit ang aming mga muka, at baka kapag nagsalita pa ako ay mahalikan ko na siya. Pero no choice naman ako kung hindi ang magpaliwanag. Lalo na't mababa ka sa mukha nitong determinasyon na ako'y pasagutin sa aking ginawang kapangahasan sa kanya. Nalaman nila na gusto kita, kaya sinabi nila sa akin na patunayan ko daw. Ayoko sana kasi nahihiya ako sa'yo. Kaso sinabi nila na duwag daw ako kaya ginawa ko. I'm sorry. Halos hindi humihingang paliwanag ko. So, gusto mong patunayan na hindi ka dubag. Kaya mo yun ginawa, right? Sambit nito sa akin na ikinatango ko. Alam mo ba na ayaw ko sa lahat ang nagpapahalik sa labi? Bakit ka mo? Wika nito. Napaigtad pa ako ng bahagya pa nitong paglaruan ng kanyang daliri ang aking labi. Dahil once na may nangahas na humalik sa aking labi, ay hahanap-hanapin ko na yon. Naiintindihan mo ba? At higit sa lahat ay magiging akin na siya. Mine, honey. Mine. Madidiin na anas nito na ikinakilabot ng aking balahibo sa aking buong katawan. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa akin ka na. Akin. Naiintindihan mo ba? At wala ka ng kawala, honey. Mark my word. Patuloy pa nito. Ba't? Ako ang magiging anino at bangungot mo habang ako ay nabubuhay. Tandaan mo yan, honey. Because you are mine now, Clara C. Mine. Heart, body, and soul. Makapangyarihang wika nito. Putlang-putla na rin ang pakiramdam ko. Isabay pang butil-butil na pawis na tumatagaktak sa aking muka at leeg dahil sa mga sinasabi nito. Hindi siya nerd. Dahil kung nerd siya, hindi niya masasabing lahat ng ito sa akin. Isa siyang misteryoso. Nakakatakot ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Napaka-misteryoso niya. Let's go, honey. Wika nito na nakapagpabalik sa aking katinoan. At halos malaglagang pang ako nang ngitian pa ako nito. Na tila ba wala siyang sinabi sa akin kani-kanina lang. Bipolar. Ni hindi na nga ako nakapagsalita pa nang hilain na ako nito at akbayan. 1 week had passed. At sa 1 week na nakalipas ay naging anino ko si Bernard. Para siyang stalker na kung nasaan ako ay nandoon din siya. Na akin namang hinahayaan dahil sa yun ang matagal ko ng pangarap. I know na masasaktan ko siya kapag dumating na ang araw na patitigilin na nila ako sa aking ginagawa. Pero nakakasiguro ako na kapag nagawa ko ng gusto ng mga gangmate ko, ay kakalas na ako sa kanila at makikipagbalikan ako kay Renz. Ayun ang aking plano. Kaya naman malakas ang loob ko na magiging maayos din ang lahat. Habang tumatagal ang pagsasama namin dalawa, ay lalo naming minamahal ang isa't isa. Nagpapalitan kami ng I love you. Palagi din kaming sweet sa isa't isa. Sa sobrang saya ko sa piling niya ay nakalimutan ko nang ipinapagawa nila sa akin.
Masyado na akong nalulung sa pagmamahal niya at ganun rin naman siya sa akin. Halos 7 buwan na rin ang aming relasyon. Nang bigla na lamang akong binulabog ng aking nasalihang gang. Kinuha nila ako at tinakot na kapag hindi ko ginawa ang gusto nila, ay kukunin na nilang pinakaiingatan ko. At ang mas hindi ko kinaya, ay ang sinabi nila na pati si Renz ay idadamay nila kapag hindi ako tumupad sa aming napagkasundoan. Kaya sa ayaw at sa gusto ko'y napilitan akong makipag-break sa kanya. Renz, I'm breaking up with you. Matatag kong sambit kahit deep inside ay para na akong ihimatayin dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. What? You're not serious, right? Hindi makapaniwalang sambit nito. Hinawakan din itong mga kamay ko na nag-uumpisa ng manginig dahil sa aking pinipigilan na emosyon. I'm 100% sure, Renz. Mag-break na tayo. Total hindi naman talaga kita mahal. Walang emosyon kong wika rito. Kahit na tila pinipiga ang aking puso sa nakikita kong itsura niya. No. You're mine. Ayoko. Nanginginig na sambit nito habang nakatitig lamang ako sa kanya. I'm not yours, Renz. Pinaglaruan ka lang namin at pinagpustahan. Patuloy ko. No, please. Bawiin mong sinasabi mo, honey. Please, I'm begging you. Nagulat pa ako nang may tumulong mga luha sa mga mata nito habang sinasabi yon. Pero sadyang pinatigas ko ang aking puso at sinenyasan na magsilabas na ang mga kagangmate ko na nagbibideo sa eksenang aming ginagawa. No, shit, bawiin mong sinabi mo. Hindi mapakaling sambit nito. Hindi rin ito makapaniwala sa nakikitang nagbibideo sa amin. Ang galing kong artista, no? Napaniwala kita na mahal kita. Kahit deep inside ay hindi naman. Muli ko pang sambit. Nabigla pa ako nang bigla pa itong lumuhod sa aking harapan at niyakap ako sa aking bewang habang paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang yon. No, bawiin mong sinasabi mo. I love you, honey. Please. At ang mas ikinawasak ng aking puso nang may bigla na lamang sumipa dito na ikinabuhal nito sa sahig. At halos mawalan ng kulay ang aking muka. Nang ang pangahas na sumipa kay Renz ay hinalikan ako. Napapikit na lamang ako ng aking mga mata nang makita kong galit sa mga mata ni Renz habang nakatingin lamang sa akin. Sorry, Renz. Sana tanggapin mo pa ako kapag tapos nito. I'm so sorry, honey. Tanging naibulalas ko na lamang sa isipan ko nang alalayan na akong tumalikod ng lalaking humalik sa akin at umalis na kami sa aming pwesto. Ni hindi ko na nga ito nilingon pa. Matapos ang pangyayaring yun ay nabalitaan ko na lang kinabukasan ang balitang nakapagpayanig sa aking buong pagkatao. Dahil na magpunta ako sa bahay na tinutuluyan niya, ay madami ng tao roon at may nagtatayo ng parang lilim sa labas ng bahay. Napakadami ring bangko at lamesa. At higit sa lahat, rinig na rinig ko ang mga iyakan sa loob ng bahay na aking ikinakaba. Dahan-dahan akong lumapit roon para lang biglang manghina sa aking nakita. Kitang-kita ng aking mga mata kung paano umiyak ang kanyang mama at mga kamag-anak habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Halos hindi na nga ako makahinga pa nang bigla na lamang may sumugod at sumampal sa aking magkabilang pisngi ng paulit-ulit habang sinasabihan ako na masama akong babae. Pinatay ko daw ang anak nila na kung hindi daw dahil sa akin hindi daw mamamatay ng ganong kaaga ang mahal nilang anak, ang kawawa nilang anak. Pinatay ko. Halos hindi ko na nga naramdaman pa ang sakit ng ginawang pagsampal sa akin ng paulit-ulit. Ni pagtulo ng aking luha, hindi ko na magawa. Hindi ko nga rin alam kung napuntahan ko ba siya sa kabaong niya o hindi, sapagkat nawala na ako sa aking sarili at katinuan. Yun ang last na naaalala ko. Sapagkat nawala na ako noon sa aking wisyo, ni hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa paligid ko. Pati pag-iyak ng mommy at daddy ko ay wala na akong pakialam. Basta't nagising na lamang ako isang araw na tila walang masalimuot na nangyari sa aking buhay. Nakalimutan ko ang lahat-lahat. Lahat na nangyari sa akin. Kung paano ako muntik na mabaliw at mamatay dahil sa isang misteryosong lalaki na si Renz Alcantara. End of flashback. Let's go. Rinig kong sambit ni Bernard na nakapagpabalik sa aking katinuan. Walang emosyon ko lamang siyang tiningnan at tumayo na sa aking kinakaupuan. Shit, ang sama niya. Napakasama niya.
At kung kumilos siya, tila ba wala sa kanyang hirap na dinanas ko dahil sa inakala kong pagkawala niya. Nang aktong hahawakan ako nito sa aking braso ay hinawi ko lamang ito't nilagpasan. Clara! Inis na sambit nito sa aking ginawa. Bago ako muling hinila at isinandig sa naroong pader malapit sa bukasan ng pintuan. What the hell? Gigil na sambit nito habang masamang nakatitig lamang sa akin. How dare you two? Act na parang wala kang kasalanang nagawa. Shit! The hell of you, Renz Alcantara. Or just I'll say, Renz Bernard Addison. Madiin at galit na galit kong bulyaw dito. Nandoon din ang sarkastiko sa aking boses sa pagkabigas ko ng kanyang pangalan. Oh, my fault, honey. Hindi mo naman kasi sinabi na nasaktan ka pala. Walang emosyon na muling anas nito na ikinakulo ng aking dugo. How dare him? Go to hell, Addison. Just go to hell. Hinihingal kong sambit dito. At walang sabi-sabi ko itong itinulak. Okay, honey. Let's go in hell together. Nakangisi nitong sambit na ikinakaba ko ng sobra. But before that, honey, malamig na anas nito. Kasabay nun ang walang sabi-sabing pagpasan nito sa akin na aking ikinatakot. At halos mapaigik ako sa sakit nang wala man lang kaingat-ingat na ibinagsak ako nito sa supang naroon. Anong klaseng nilalang ba tong lalaki na to?